Live na po. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dadakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang mapatay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dadakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, 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 dakila siya. At kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya,
Tawag sa pagsamba. Makikita po ito sa unang Kronika, Kabanata 16, talata 8 hanggang 10. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay alam. Tayo pong lahat, dapat kayong magalak sapagkat kayo ay kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagpupuri. Joyful, joyful, we adore thee. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father, Lord Jesus Christ. We glorify your name, Lord. Praise and adore you, Father in heaven, this morning. Lord, maraming salamat sa buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na iyong binigay sa amin upang muli kami ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Hindi man kami magkakasama ngayon sa isang lugar, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa technology na meron sa mga panahon na ito ngayon upang kami magkasama-sama kahit nga po na magkakalayo kami. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa. Lord, tinataas namin sa mga oras na ito ang aming pananambahan. Panginoon, ikaw nga po ang magbukas ng puso at isipan ng bawat isang nakikinig nasa Zoom man or nanonood sa FB Live, Panginoon. Nawa po ay pagpalain mo sila, buksan mo kanilang puso at isipan ang kanilang mga tainga sa salita mo ngayong umaga. At gayon din, Panginoon, ay dalangin namin na pagpalain mo ang iyong anak na ititindig sa oras na ito, Panginoon. Lord, sa'yo na po namin pinagkakatiwalaan lahat, sa'yo na po namin tinataas lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, aming kapagligtas. Amen.
Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sinuwagan ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Sinasampalatayanan doon magmumula at paririto upang kuman ang mga nabubuhay at nangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo dumako sa ating mga ilang pahayag, ay nais ko po munang batiin ang mga nagdiriwang at magdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. At sa araw po na ito ay atin pong batiin ang dalawang may kaarawan, si kapatid na Rod Castillo at si kapatid na Paul Carl Villa Gonzalo. At bukas naman po, ang magdiriwang ng kanilang mga kaarawan ay dalawa din po. Si kapatid na Jean Raisin Dairit at si kapatid na Juan Miguel Balahadja. Sa 25 naman po, ang magdiriwang ng kanyang kaarawan ay ang atin pong Ate Angelita Dairit, si Ate Noli po. Sa 26 naman po, ang magdiriwang ng kanilang mga kaarawan ay dalawa din po. Si kapatid na Rolando Balahadja at si kapatid na Ann Gereira de la Cruz. Sa 27 naman po, ang magdiriwang ng kanyang kaarawan ay si Von McHale Javier. At sa 28 po, ang magdiriwang ng kanyang kaarawan ay si Ate Emiriza Mercado. Happy birthday po sa mga kapatid na ito na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Awitan po natin sila ng masiglang awit. Sa atin pong ilang mga pahayag, pansamantala po na ang ating minamahal na pastor, habang hindi po natin siya nakakasama at ang kanya pong kabiyak, si Ate Resi, tayo po ay nagpapasalamat sa ating butihing ama ng distrito, ang ating DS, Danny Rojas, na pansamantala po, siya po yung ating makakasama sa ating mga gagawing pagsamba sa mga darating na linggo, habang po ang ating pastor ay hindi po natin nakakasama. At patuloy na lang po natin silang isama sa ating panalangin. Ano po? At
Gayon din naman po ay ang ating iglesia, ang Plaridel Central UMC ay nakikiisang damdamin po sa buong pamilya ni Ate Riz Yaneza sa pagpanaw po ng kanilang minamahal na ama na sa akin pong pagkakaalam ay nasa Mindanao po. Sama po natin sila sa ating mga panalangin. At kahapon po, ang atin pong Church Council ay nagpulong sa panguna po ng ating chair, si Kuya Rem, ay napag-usapan po ang mga ilang gawain ng ating iglesia. Una na po ay yung patuloy po nating pagsuporta sa ating minamahal na manggagawa, si Pastor Henry, at gayon din po sa ilang gawain ng ating church na kung saan ay ang ating po munang mga kababaihan ang magbubuo po ng care group. At sa mga susunod pong mga araw, sunod-sunod na po yung ating mga pag-uusap sa pamamagitan po ng Nurture Committee ng ating church, ay magkakaroon po tayo ng mga gawain po. At sa ngayon po, ang ating iglesia ay nakikiisa sa pananalangin ng ating distrito na kung saan tuwing 7 a.m. po at 7 p.m. everyday po yon, habang ang ating mga manggagawa ay nasa pagamutan at yung pong ating ilang kapatiran ng ating church ay nasa pagamutan din, at yung iba naman po ay nasa kanilang mga tahanan nagpapagaling. Pinupuri po natin at pinasasalamatan ng ating Panginoon sa patuloy na pagkilos niya sa ating mga kapatid na ito. So magpapatuloy po tayo sa ating pananambahan sa umagang ito. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, atin pong ipanalangin yung ating mga kapatid na nagsipagdaos ng kanilang kaarawan. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya at sa iyong mga probisyon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito ay meron kaming dalawang kapatid na magdaraos ng kanilang kaarawan. Salamat po sa panibagong taon na idinagdag mo sa kanila. Dalangin namin, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan. Yun din yung iba pa naming mga kapatid sa iglesia na magdiriwang din ng kanilang mga kaarawan sa darating na mga araw. Panginoon, amin din po silang itinataas sa iyo ng mayroong pagpapasalamat. Kalakip ang aming pakiusap na muli mong ibuhos sa kanila ang iyong masaganang biyaya, muli mong ibigay sa kanila ang isang buhay na mapayapa at masaya, at maranasan nila, O Diyos, ang kasaganaan ng buhay na iyong pinangako sa sino mang sa iyo ay magtatapat. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng katuparan ng kanilang mga pangarap. At ikaw, Panginoon, ang magprotekta sa kanila. Gayun din, Panginoon, aking pong tinataas sa iyo ang kapatid na Yanesa Rix na nandoon sa Mindanao, Panginoon, sapagkat ang isa sa kanilang mahal sa buhay, ang kanilang ama, Panginoon, ay pumanaw. Maaari po ba, Panginoon, na aliwin mo sila ng iyong banal na espiritu? Gayun din ang sambahayan ng aming Pastor Henry. Ngayon ay nasa panahon sila ng pinakamalungkot na yugto ng kanilang buhay. Nasa panahon sila ng panghihina, Panginoon. Maaari po ba, Panginoon, na abutin mo sila, itaas mo sila, at ang kapangyarihan ng iyong banal na espiritu ay patuloy nilang maranasan. Panginoon, salamat po sa iglesia, salamat po sa mga laiko, salamat po sa lahat ng mga tao na patuloy mo ginagamit upang ikaw ay mahayag sa iba't ibang kaparaanan. Pagpalain mo ang aming gawain at ikaw, Panginoon, ang mahayag sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang unang pagbasa ay mataran sa Unang Hari, Kabanata 8, mga talatang 1, 6, 10 hanggang 11, 22 hanggang 30, 41 hanggang 43. Ganito po ang sinasabi. Ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng mga lipi at ng mga angkan ng Israel ay pinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaba ng tipan sa Sion, ang lungsod ni David. Pagkalabas ng mga pari, ang templo'y napuno ng ulap, kaya't hindi sila nakapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na ipinadama sa inyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David. Ang ipinangako ninyo ay tinupad ninyo ngayon. Kaya nga Yahweh, pagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan ang maghahari sa Israel. Kung sila'y mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya. Pagtibayin ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitiwan ninyo sa aking amang si David na inyong alipin. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, pinakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Yahweh, aking Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y namamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kaming buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Kung ang isang dayuhan na mula pa sa malayong lugar na nakaririnig ng kadakilaan ng inyong pangalan at mga kabutihang ginawa ninyo para sa inyong bayang Israel ay naninirahan sa bayang ito at nagsadya sa templong ito upang manalangin, pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong tahanan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa buong mundo ang inyong pangalan at sila ay sasamba sa inyo. Tulad ng Israel, malalaman nilang dito sa templong ito na aking itinayo ang inyong pangalan ay dapat sambahin. Ang ikalawang pagbasa matatagpuan sa Epeso, Kabanata 6, talata 10 hanggang 20. Ang baluting kaloob ng Diyos. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot niyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan niyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayan at sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot niyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin niyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin niyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin niyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa mahatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin niyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu
Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din niyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kung maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kaya't ipanalangin niyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Para po sa Ebanghelyo, tayo sa tayo. Ito'y matatagpuan sa Juan, Kabanata 6, mga talata 56 hanggang 60. Ganito po ang sinasabi. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin. Siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makikinig noon? Datapwat, pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Sa kanila ay sinabi, ito bagay nakapagpapatisad sa inyo. Ano nga kung makita ninyo umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa naman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Tatapwat, kailan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya. At kung sino ang sa kanya magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang tao makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyo magsialis din naman? Sinugot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakakilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. I love you, Lord.
For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit. Mga kapatid, nais kong samantalahin ang pagkakataon upang ipaabot sa
Lauderdale United Methodist Church ang taus-pusong pasasalamat sa inyong pagtulong, inyong manggagawa. Alam niyo po, hindi ko maabot ng aking pinakamataas na pagkaunawa ang ginawa niyong pagmamahal, at pagtataguyod sa mat po ng napakarai. Lalo na kala Ate Myla at sa kanyang anak na sinamahan sila doon sa panahong madilim ang yugto ng buhay ng inyong pasto at ng kanyang may bahay. Salamat po. Nakita po lahat ng Diyos ang inyong ginagawang paglilingkod. Pangalawa, nais ko ring pasalamatan ang Plaridel sa patuloy niyang pangunguna doon sa ginawa nating dawn prayer nung Sabado ng alas 5 ng umaga. So, napakarami pong kahilingan at hindi ko po mapagbigyan kasi hindi ko po kayo nakakausap at hindi pa ninyo binibigyan ng pahintulot na kung maaari daw po ang dawn prayer na ito tuwing Sabado ng alas 5 ng umaga ay gawin na ng tuwing Sabado. At yun po yung pakiusap at sana ay pagbigyan ito ng inyong konseho na tuwing Sabado ay magkakaroon tayo nito sa ating distrito base sa inyong pagbibigay ng kapahintulutan. Yun po yung kahilingan ng marami na nakarating sa akin at nais ko pong ibalita sa inyo to at nasa inyo po pagpapasya para magkaroon to ng katagumpayan upang maraming manalangin lalo na sa panahon ngayon. At pangatlo ay hayaan nyo ang inyong pastor ay mamahinga muna sa Plaridel sa mga gawain doon. Sabi ko, ikaw pa, kaibigan kita. Hindi kita pwedeng tanggihan lalo pa sa sitwasyon mo ngayon. So ang pakiusap ko hanggat hindi pa niya kaya, hanggat nagpapahinga siya ay hayaan muna po natin siya at sasabihin daw po niya sa akin pag ready na siya. Kaya pahintulutan po natin siya at yung lahat ng kanyang mga tungkulin ay buong puso ko pong gagampanan para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, samahan niyo kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Makita namin ang hiwaga ng iyong kapangyarihan at maranasan namin ang lakas ng iyong pag-ibig sa amin. Habang ang iyong salita ay aming pinagbubulay-bulayan, sumama ka po sa amin. Ang tatlong mga salitaan na binasa natin, yung unang pagbasa, pangalawang pagbasa, pangatlong pagbasa, ay mga salita sa banal na kasulatan mula sa Matandang Tipan, sa sulat ni Pablo, sa Ebanghelyo, ay tumutukoy sa tatlong mahalagang elemento ng ating pananampalataya. Una, ay yung kaganapan ng pagtitiwala sa panahon ng mga pakikibaka. Pangalawa, ay yung pananatili sa kapangyarihan ng presensya ng Diyos at pananatili natin sa salita ng Diyos. Yun yung pangalawa. At yung pangatlo ay yung pagpapakita ng Diyos na kasama natin siya sa lahat ng ating lalakaran. Ito yung tatlong magkakaugnay na dinadala ng mga pagbasa. At nais kong akayin kayo sa umagang ito doon sa sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Efeso, Kabanatang 6, talatang 10 hanggang 18. Alam nyo, itong talatang ito ay napakaganda.
Ang talatang ito ay hinanay ni Apostol Pablo sa 3 bahagdan. Nilinaw niya sa 3 bahagdan yung iba't ibang bahagi nito. At gusto kong ito yung ating pag-aralan at siya natin maging kalakasan. Sa umagang ito ay meron tayong baksang we will win the battle. Mapapagtagumpayan natin ang laban. So unang bahagi na gustong ipakita ni Pablo sa kanyang mga talata, Christian life is not exempted in the battle. Ang Kristiyanong pamumuhay ay hindi ligtas sa anumang pakikilaban. So yun yung buhay natin. Lagi tayong nakikibaka. Lagi tayong laban. Ito yung tagla, binigyan ng payo. Sabi doon, magpakatatag kayo. At yung pagpapakatatag na yon ay matatagpuan doon sa paraang pakikipag-isa sa ating Panginoon at sa tulong. Sabi niya, makikipaglabang kayo, makikipagdigma kayo, baka hindi kayo makatagal. Marami kayong kalaban. Marami kayong kalaban. Kailangan yung labanan nito ng merong kasama. Kailangan nyo makipagdigma ng mayroong tagan at lakasan lang. Bukod sa pakipagkaisa kay Kristo ay yung dakilang tulong ng kapangyarihan ng Diyos. So yun yung sinasabi ni Pablo. Kailangan natin ang dakilang tulong ng Diyos. Bakit? Kasi pinakikita mismo ni Pablo na ang ating kalaban, ang sabi doon ay, ang ating kalaban ay hindi tao. Alam nyo ang kalaban natin kung iisa-isahin natin. Marami, sabi doon, mga hukbo. Pag sinabing hukbo, marami yan. Mga may kapangyarihan. Alam nyo, sa atin ay mahirap kalaban ng may kapangyarihan. At yung pinaka nakatatakot na kalaban na sabi doon spiritual. May kalaban tayong spiritual. Kung tayo spiritual na tao, meron ding kalabang spiritual. Sabi doon, spiritual na kapangyarihan ng kasamaan. Imagine, meron din palang spiritual na kapangyarihan ng kasamaan. So, hindi siya tao. Mga pinuno, mga kapangyarihan at spiritual na kadiliman at kasamaan. Ibig sabihin ay pag sinabi pong spiritual ay endless variation of trials, endless variation of sin. Walang katapusang uri ng kasalanan ang pwedeng nating makasalamuha sa bawat araw ng ating buhay. Ito yung kalaban natin. Ipinapakilala, alam nyo, yung mga boxer, kailangan kilala niya yung kalaban niya. Importanteng kilala niya yung kalaban niya, kung ano yung kalakasan, kung ano yung kahinaan, doon niya pag-aaralang mabuti. Kaya si Apostol Pablo, pilit niyang ipinakilala sa atin yung ating kinakaharap sa laban. Hindi tao ay ang kalaban nyo. Hindi isa ang kalaban nyo. Marami, may kapangyarihan, espiritu ng kasamaan at kadiliman. Mahirap kalaban, iyan. So, ganun ang paglalarawan ni Pablo. Nandun tayo sa isang labanan
At ang ating kalaban ay hindi madaling kalaban, mahirap kalaban. At kailangan natin ng isang kapangyarihan din laban dito. Yun yung maganda kay Apostol Pablo, pinakilala niya yung kalaban natin. Sabi ko sa inyo, kailangan alam mo, know your enemy. Alam mo yung kalaban mo. Mahirap sa lahat yung hindi mo alam yung kalaban mo. Pinakamahirap yun. At si Apostol Pablo, ayaw niyang maranasan natin ito. Pangatlong bahagi doon, ang sabi doon, dahil alam ni Apostol Pablo na marami tayong kalaban. Alam niya na nasa laban tayo. Pinaalala niya yung mga gear na pwede nating maging gamit. Dahil marami tayong kalaban, kailangan marami din tayong panlaban. Kung pag-aaralan nyo, 7 po yan. 7 yung binigay na sandata, armas. Alam nyo yung mga sundalo. Pagpupunta sa giyera, hindi isa lang ang dalang baril niya. Hindi isang bala lang ang dala niyan. Maraming dala yan. Maraming armas yan. May mahaba, may maikli, may pampasabog. Marami siyang dala. Kapag ang sundalo ay pupunta sa labanan, sila ay full battle gear. Kompleto. Iba-ibang klase. Iba-ibang lakas. Iba-ibang gamit. Diba? Iba-iba. At yun yung konsepto ng mandirigma. Yun yung pinakita ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi dito, gamitin ninyo ang mga baluti. Ano-ano ba yung mga baluti na yan na sinasabi? Ang sabi dyan, una yung gamitin niyo yung mga baluti, yung bigkis. Bigkis. Yung pabigkis nakalagay sa bewang. So, bigkis ng katotohanan. Pangalawa ay yung breastplate. Yung ilagay nyo sa dibdib. Ang template ng katapatan at katwiran. Naglagay din ng halimbawa ng lalagay sa pa, shoes. Alam nyo, yung meron tinatawag na combat shoes. Ang paglalarawan ni Apostol Pablo dito sa shoes na ito ay laging handa sa pagdadala ng mabuting balita sa lahat ng tao sa ipagkakasundo sa Diyos. Combat shoes. Ako, nung magsuot ako nitong combat shoes, nung nag-aaral ako ng kolehiyo tsaka high school dahil sa ROTC, yan, tsaka COCC. So parang kumbinyente ka sa pagkilos at mabilis. Combat shoes. Sinabi rin ni Apostol Pablo ay magsuot din kayo ng helmet ng kaligtasan para maproteksyonan. Ako tuwing manonood ako ng mga Egyptian movie, yung mga tagaan, espadahan, meron silang espada, meron silang helmet na sinusuot para pag napana sila, tinagas sila sa ulo ay bakal yung masasaktan at makapagpapatuloy sila sa laban. Yung ating mga sundalo ngayon ay helmet din. Nung araw, iniisip ko kung bakit helmet, hindi naman na nakikipagtaga. Yung palang helmet ng mga sundalo ay hindi tinatablan ng bala yan. Bakal yan eh. So, matibay yan. Kapag nakadapa sila, kasi pag nakadapa sila, yung ulo lang ang nakikita, kailangan proteksyon. Kapag nakaano sila, pag sumisilip sila, yung ulo lang din na nakita, kailangan proteksyon. Tinatago nila yung katawan nila at yung ulo yung pinalalabas lang nila. So, nandun yung pagproteksyon. Sa Biblia, ang sabi, ito yung kahandaan ng pakipag-ugnay sa Diyos. At yung panghuli, yung pangalawa sa huli, ay yung itak, sword.
Sabi doon, ang ating paniniwala, ang sword ay salita ng Diyos na ang magkabilay talim at tumatagos hanggang kasukasuan ng tao. Sabi doon, yun yung ating paniniwala at yun nga yun yung salita ng Diyos na magkabilay talim. Ikaw ay masasaktan, ikaw ay masusugatan kapag tumama sa iyo ang salita ng Diyos. Yun yung mga armas na pwede nating panghawakan. Yun yung 6 na armas. Pero merong isang pinakamatinding armas ang binigay. Si Apostol Pablo, hinuli niya yun. Mula doon sa pamikis hanggang doon sa helmet at espada, ay hinuli niya itong isa. Ito yung pinakamalakas na sandata na ibinibigay ng Biblia sa bawat mananampalataya kung siya harap sa laban. Sabi doon ay, higit sa lahat, gawin niyo ang pananalangin. So, matandang kasi, nung bago-bago pa akong pastor, nabasa ko ito eh. The most powerful arm in this world is prayer. Ito yung makapangyarihan sa lahat, pinakamabisa sa lahat. Sa lahat ng sandata na ibinigay doon sa pagkakasunod-sunod ni Apostol Pablo, ay yung hinuli niya yung pinakamakapangyarihan kahit kailan, laging yung pang-ultimatum ay sa huli. Hindi agad nagbibigay ng ultimatum sa una. Sa huli talaga. At dito pinakita yung ultimatum ay yung panalangin. Ito yung pinakamakapangyarihan. Ito yung pinakamahalaga. Alam nyo, dito nakaugnay yung pinakadakilang kapangyarihan ng Diyos. Dito nakadepende yung pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. Paano tayong mananalangin? Ito yung pinakamabisang ito yung mga sandata na gusto ni Apostol Pablo angkinin natin sapagkat ang ating kalaban ay makapangyarihan, marami. At tayo'y nasa giyera. Yun yung tatlong pagsasalansan ni Apostol Pablo ng kanyang mga salita. Nasa giyera tayo, kailangan natin ng armas, at ang armas na kailangan natin ay 7. Ngunit higit sa lahat yung panalangin. Bakit tayo binigyan nito? Ang sabi doon, upang matagalan ninyo ang laban. Upang manatili kayong nakatayo sa laban. Alam ni Apostol Pablo na hindi madali ang laban, mahabang labanan. Kailangan manatiling nakatayo. Maaring habang ikaw ay natayo ikaw ay masaktan. Maaring habang ikaw ay nakatayo, ikaw ay manghina. Maaring pag ikaw ay nakatayo, ikaw ay malito. Subalit, ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan ninyo ito upang matagalan ninyo ang laban. Alam niyang hindi madali. Alam niyo sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, pare-pareho tayo ngayon nakikipagdigma. Pare-pareho din tayo nakikipaglaban. Hindi sa tao. Ang buong mundo ay nakikipagdigma ngayon. Ang buong mundo ay naharap sa isang laban. Ang kalaban ay hindi tao. Ang kalaban ay may iba't ibang variant. May Lambda, may SARS, may Delta. So, hindi tao yan. Meron tayong laban sa COVID at itong laban sa COVID na ito, itong COVID na ito ay makapangyarihan. Mabagsik. Hindi nakikita. Nakakalat. Anytime pwede kang tamaan. At anytime pwede kang panghinahin at marami na ring buhay ang tinamaan nito at nawala dahil sa barrier na yan. Isang laban tayo.
Nasa isang pakipagdigma tayo sa isang kalaban na hindi natin nakikita, na siyang kalaban na pag dumako sa atin ay hindi madaling pagtagumpayan. At ito ang karanasan ng ating kamanggagawa, ng kanyang pamilya. Marami tayong kamag-anak, kaibigan, kakilala na tamaan ng ganitong sakit, tinamaan ng ating kalaban at sila'y binawian ng buhay. Hindi madali ang ating kalaban. Sa aming ang kwentuhan ng mga pastor sa kaninang umaga sa aming prayer vigil, mag-ingat kayo mga pastor, nakapasok na sa ating hanay ang kalaban. Huwag na muna kayong maglalalabas. Pakiusap, wala muna kayong face-to-face, huwag. Kung mahal ninyo ang inyong iglesia, kung mahal ninyo ang inyong pamilya, kung mahal ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lalabas sapagkat nagkalat ang kalaban. At hindi madaling kalaban niya. Mabagsik yan. Pumapatay yan. Kailangan natin ng protection. Kaya nga yung mga rules para labanan ito, doon sa bagong dapat 4. Bagong rules ng DOH, dapat 4. Lang kasi yung kalaban natin ay nasa hangin. Kailangan ay huwag kayong magkukulong. Dapat open air. Dapat naka-face mask. Dapat naka-face shield. Dapat ay merong hand sanitizer. Dapat merong social distancing. Yung lahat ng yan ay binigay sa atin ng gobyerno upang gamitin nating proteksyon against COVID. Binigyan tayo ng instruction na mag-social distancing. Binigyan tayo ng instruction na magsuot ng face mask, magsuot ng face shield tuwing tayo lalabas. At kung tayo na doon sa kalipunan ng maraming tao, kailangan mayroong social distancing. Yan ang mga panlaban natin. Subalit kagaya ni Apostol Pablo, bagamat nagbigay ng mga sandata para sa ating pisikal na katawan, higit pa rin niyang pinaniniwalaan na bukod sa mga ito, kailangan pa rin natin ang panalangin sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan pa rin nating manghawakan sa kapangyarihan ng Diyos ang panalangin, ang pinakamabisang sandata laban sa ating kalaban. Sa pandemyang ito, kailangan natin magsuot ng face mask. Sa pandemic era na ito, kailangan natin mag-face shield, kailangan natin mag-social distancing, kailangan natin ng hand sanitizer, kailangan natin lagi maghugas ng kamay. Ngunit higit sa lahat ng iyan, kailangan nating manalangin ng walang patid sapagkat dito nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, mga kapatid, mga magulang, ito ang pinakmabisa na panlaban sa ating kalaban sa ating sitwasyon ngayon. Yung manalangin tayo ng walang patid, manalangin tayo at manghawakan tayo sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid, doon lang natin mararanasan ang ultimate power of God through Jesus Christ. Yes, Jesus Christ is our ultimate power. Jesus Christ is our ultimate arm, panlaban sa lahat ng ating karanasan. God, through Jesus Christ, will protect our life. Ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo ang magpuproteksyon sa atin sa lahat ng sitwasyon, ang magsusustain ng ating lakas, ang magsusustain ng ating buhay, ang magsisild sa atin upang tayo ay magtagumpay sa laban na ito. Malayo pa ang laban natin against COVID. Malayo pa ang laban natin
sa isang mabagsik na sakit na ito. Ang dami pa na natatamaan. Hindi ka sigurado, paglabas mo ng bahay, hindi ka makapag-uwi. Kahit ikaw ay bakunado na, pero hindi mo alam yung nakasalamuha mo, hindi bakunado. Kami po ay ingat na ingat. Ang hirap maranasan ng COVID. Kami ay naranasan namin niya. Mames ay merong patutuo ako doon sa kampanya laban sa COVID. Bullpack level po yan. Panoorin niyo po yan. Hindi mo alam pag uwi mo, meron ka palang dala. At yung kasama mo sa bahay, mahina ang katawan kaysa sa'yo, kaya siya ang tinatamaan. Pero ganun pa man, ang sabi nga ni Apostol Pablo, in this pandemic era, Christ is our ultimate source of hope and strength. Ang ating Panginoong Kristo ang siya lamang panggagalingan ng ating kaligtasan at maranasan natin to kung tayo'y mananalangin. Christ will protect and sustain our strength in our lives. The Lord our God will fight for us. Ang Panginoong Kristo na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ang sasama at makikipaglaban para sa atin upang pagtagumpayan natin ang laban na ito. Mga kapatid, we will win the battle in this pandemic era because our ultimate power comes from the Lord through Jesus Christ. Mapagtatagumpayan natin ang labang ito sapagkat ang pinakamakapangyarihang armas natin ay yung ating pananampalataya sa Diyos at yung ating pananalangin. Magandang umaga sa ating lahat. Makita yung nagsasalita. Sa mga nais po na magpaabot po ng mga tithes at offering po natin, available na rin po ang ating GCash account. So maaari na po kayo magpadala sa GCash. Ito po ay nakapangalan po sa ating kapatid na Paula May Flamenco na isang finance committee member at makikita nyo rin po dito kung saang numero nyo po siya ipapadala. Maaari nyo rin pong i-scan yung QR code na nasa gilid sa GCash po upang diretso po na maipadala nyo po ang inyong mga offering at mga ikapu sa ating kapatid na Paula May. At kung maaari din po ay makapag-send po tayo sana ng screenshot para po patunay na nakapagpadala po tayo at para din po ma-double check ng ating finance committee po. Maraming salamat po. Kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayong mag-chat sa ating messenger group. Sasagutin po namin kayo upang matulungan din po namin kayo kung paano po magpadala via GCash. At sa mga wala naman pong kakayahan na makapagpadala po via GCash, ay maaari nyo pong i-drop yung mismong offering or tithes nyo po sa ating church anumang araw at kukuhanin din po ito na ating finance committee once a week every week po. Maaari nyo po itong iwan kay Ate Ruby po. Ayun, maraming salamat po.
Amin po hinihilingan ng ating mahal na D.S. Danny Rojas po upang ipanalangin po ang ating mga ikapu at mga offering. Manalangin, O dakilang Diyos, narito ang mga bahagi ng tinatangkilik ng iyong mga anak, buong kagalakan, buong pagtitiwala po itong ipinagkakaloob sa iyo, ang kamay na nagpagal, ang kamay na nagkaloob nito ay patuloy na makaranas ng iyong pagkilos, na anumang kanilang hawakan ay iyong pagpapalain, anumang kanilang hanap buhay ay iyong pasasaganain. At ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng maraming pagpapala sa lahat ng mga anak mo upang may magamit kami sa pagkakaloob sa iyong iglesia at sa pagtulong sa aming kapwa. Basbasan mo ito at ibalik mo sa kanila ang siksik, pikpik, liglig at umaapaw, at ikaw ang aming mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus aming dalangin. Amen. Para po sa awit ng pasasalamat, pagtatalaga, atin pong awitin ang O Master, Let Me Walk With You. Tayo manalangin. Ibinabalik namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa lahat ng aming ginawa. Mga Panginoon, ang ginawa naming pag-aawitan, pagkakaloob, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, at pananalangin, ay nabigyan ka namin ng kaluguran at naluwalhati namin ng iyong banal na pangalan. Sapagkat ito lamang po ang aming layunin sa aming pagsasama-sama ngayon.
ang ikaw ay luwalhatiin, dakilain sa iyong banal na gawa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa napalaking pribilehiyo na binigay mo sa amin. Kalakip ng aming pagluwalhati at pagkilala sa iyong kadakilaan, Panginoon. Aming isinadalangin din sa iyo ang maraming bagay sa aming mga buhay. Gaya, Panginoon, ng kalagayan ng aming bansa. Dinadalangin po namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po ang mga nangunguna sa aming pamahalaan, sa aming gobyerno. Lalo tigit ang Department of Health, na siyang patuloy na nagsasaliksik, nag-aaral kung paano mapupuksa ang aming kalaban, ang COVID-19. Panginoon, bigyan mo sila ng wisdom na matuklasan sa pinakamadaling panahon ang pinakamabisang vaccine, gamot, upang ang aming kinakaharap na pakikipaglaban sa COVID ay magkaroon na ng katapusan at mapagwagian namin sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at ng iyong patnubay sa mga mananaliksik. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga local government unit. Ikaw, Panginoon, ang maging gabay nila sa kanilang pagtulong sa mga mamamayan, sa kanilang mga nasasakupan. Gawin nila ito ng buong pagmamahal, buong pagtatapat, at buong katiyagaan sa lahat ng tinamaan ng sakit. Ang mga ospital, ang mga facilities, ang mga frontliners, Panginoon, basbasan mo ang mga ito at gamitin mong paraan upang maging lugar ng kapahingahan at kagalingan ng mga may sakit. Dalangin din namin ang mga nagsa-self-quarantine. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanila. Ikaw ang mag-sustain ng kanilang pangailangan. Hayaan mong sa panguna ng aming pamahalaan ay matugunan ang mga pangailangan ng mga taong umaasa sa kanilang pangangasiwa. Mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang katungkulan sa aming mga barangay. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming iglesia mula sa aming mga obispo, aktibo at retirado. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng wisdom. Igabay nila kami kung paano namin pangunahan ang iyong iglesia. Sa mga DSS, Panginoon, na pinagkatiwalaan mo ng mga distrito, tulungan mo kami na maabot namin ang mga kalagayan ng mga kapatiran at ng mga manggagawang babae at lalaki. Bigyan mo kami ng mga pangitain kung paano namin mabibigyan ng kapanatagan ng lahat ng aming nasasakupan, lalo tigit ang mga nagdaranas ng karamdaman at ang mga naulila dahil sa mga karanasan ng dulot ng pandemya. Ang mga manggagawang babae at lalaki, Panginoon, amin pong itinataas sa iyo. Marami po sa aming mga kamanggagawang babae at lalaki, Panginoon, ang tinamaan ng sakit. Ang ilan po sa kanila, Panginoon, ay nandun pa sa pagamutan. Ang ilan po sa kanila ay nandoon sa kanilang mga tahanan. Panginoon, kami po ay nakikiusap sa iyo. Tulungan mo po ang mga lingkod mo. Ang pamilya ni D.S. Orbe, Panginoon. Abutin mo sila at ang iyong kapangyarihan, ang kanilang maranasan at sa pinakamadaling panahon. I-restore mo, Panginoon. Hindi ka po namin inuutusan, kundi pinapakiusapan po namin kayo, Panginoon. Na-restore mo ang kanyang buhay, ang kanyang kalakasan. Ang aming pastor sa Anyatan, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban
Panginoon, tulungan mo po siya. Salamat po sa kanyang asawa na hindi siya iniiwan doon sa pagamutan. Salamat po sa mga doktor. Salamat po sa mga taong tumutulong sa kanyang pangailangan. Tulungan mo po siya. Ganon din ang pamilya nila Ate Bibet Bulado, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanila. Si Pastor Velasco, si Pastor Jimmy, si Ate Cheng, ang pamilya ni Pastor Gerson at iba pang mga manggagawa namin, hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Panginoon, kahabagan mo po sila at abutin mo yung kanilang kalagayan. Amin din po itinataas sa iyo, Panginoon, yung aming mga kaanib, yung aming mga kapatid sa iglesia. Panginoon, marami rin kaming mga kapatid. Marami pong kaming mga kaanib sa iglesia, bata, matanda, babae, lalaki. Panginoon, kami po'y nakikiusap sa iyo. Tulungan mo po sila. Huwag mo po silang hayaan, Panginoon, na maigupo ng karamdaman sa halip sa bisa ng iyong pag-ibig at ng iyong kahabagan. Palakasin mo sila at i-provide mo yung lahat ng kanilang pangailangan. Gayon din, Panginoon, hindi namin pwedeng hindi ilapit sa iyo ang pastor ng aming iglesia sa Plaridel, ang mag-asawang Pastor Henry at kapatid na Resi. Panginoon, hindi po kami magsasawang ilapit sila sa iyo. Bagamat meron kaming mga katanungan, bagamat may mga tanong na hindi pa namin kayang abutin ang sagot, subalit nandoon ang aming paniniwala na ikaw ay nakakabatid ng kanilang kalagayan. Sa kanilang pinakamalungkot na karanasan, na halos panawan na sila ng pag-asa at gana ng buhay, Panginoon, subalit nandyan sila at nananampalatayang isang araw ay papalakasin mo sila. Isang araw, Panginoon, na ipaunawa mo sa kanila ang mga karanasan nilang ito. At mula doon sa hindi maubos mong kapangyarihan at kahabagan, palalakasin mo sila at bibigyan ng panibagong inspirasyon at direksyon ng buhay. At gagamitin mo sila para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. O Diyos, pagpalain mo po sila. Panginoon, ang lahat ng iglesia na ngayon ay nag-aaraos ng kanilang mga pananambahan. At mong bahay ng buhay ng mga panahan ng kabuhayan. Padaluyin mo ang iyong masaganang biyaya sa lahat ng tahanan ng iyong mga anak, sa bawat tahanan ng iyong mga lingkod. At ipagkaloob mo ang lahat ng pangailangan ng aming mga iglesia at ng aming distrito upang patuloy kaming makapaglingkod sa maraming tao. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, salamat po sa mga anak mo na ginagamit ang kanilang kakayanan sa pamagitan ng teknolohiya. Salamat po, Panginoon, sa teknolohiyang ito. Salamat po sa mga kabataan na patuloy na ginagamit mo yung kanilang talento sa ganitong diwa. Pagpalain mo rin po sila. Panginoon, ano man ang kailangan ng bawat anak mo, ano man ang kanilang mga suliranin, ano man ang kanilang mga pangarap, ano man ang aming mga layunin sa buhay, hindi ito nalilingid sa iyo. At isang bagay lang ang alam namin, Panginoon. Ikaw ay kasama namin.
sa lahat ng aming karanasan. At ikaw ang magdadala sa amin sa katagumpayan ng aming mga pangarap at sa katagumpayan laban sa COVID-19. Pagpalain mo kami at maranasan namin ang iyong pinangakong buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po yung aming dalangin kay Kristo na aming Panginoon. Amen. 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 At ngayon mga kapatid, mula doon sa hindi nauubos na pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng Ama, dumaloy sa ating mga puso ang kanyang pagmamahal at ipadama natin to sa iba, sa iba't ibang kaparaan. Ang walang hanggang pagpapala na ipinangako ng ating Panginoong Kristo, kalakip ang kanyang pagliligtas, ang managana sa ating mga buhay sa bawat araw ng ating lalakarin. Ang pagkasik, pakikipisan, tanglaw, patnubay at kaaliwan ng Santong Espiritu ang siyang sumatin. Humayo tayo at taglayang pagmamahal, pagtatapat sa Diyos at sa kapwa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Thank you.